Sino ba sa tingin nyo ang mga rivalries na tumatak sa inyo mula umpisa hanggang sa latest na manga ng My Hero Academia? So ngayong araw, yan ang pag-uusapan natin sa content na ito. Dahil marami ang nagre-request sa akin kung sino-sino nga ba ang mga mag-rival sa anime nito. So ano nga ba ang term na rivalry? Ang rivalry ay ang pagpapalakasan ng dalawa o higit sa dalawa na characters na di lang nangyayari sa anime, kundi nangyayari din ito sa totoong buhay. At sa anime na My Hero Academia, marami ang merong rivalry. Syempre di nawawala dito ang rivalry nila Deku at Bakugo, rivalry ni Himiko at Uraraka, rivalry ni Shoto at Dabi, at syempre ang rivalry ni All Might at All For One. Pero bago natin talakayin ang mga yan, syempre mag-intro muna tayo. NANI? Surprise! Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. さらにやばい Ang una natin ay ang rivalry ni Lemillion at ni Tamaki. Itong dalawa na to ay miyembro ng grupo na tinatawag na Big 3. Sila ay magkaibigan na sa pagkatagal-tagal na panahon. At dahil doon, lagi nilang sinusuportahan ang isa't isa. At para silang yin-yang sa ugali. Dahil si Lemillion ay isang masayahin at mabilis makipagkaibigan sa ibang tao. Habang ito naman si Tamaki ay kabaliktaran ni Lemillion na introvert nga kung tawagin at takot lagi makipag-usap sa iba. Ay, nanda! Itong si Tamaki ay laging ina-admire nga itong si Mirio dahil nga sa kanyang kakayahan at si personalidad niya. Pero ito si Mirio ay lagi niyang ginagawa ang lahat para sa kanyang kaibigan pag nararamdaman niya na pinanghihinaan siya ng loob. At yung rivalry ng dalawang ito ay parang friendly rivalry lang, di gaya ng kay Bakugo at Deku. Sunod naman natin ay ang rivalry nila Momo Yaoyorozu at Itsuka Kendo. Sila ang leaders ng Class 1A at Class 1B. Itong dalawang ito ay may kanya-kanyang kakayahan. Si Momo ay book smart, habang si Itsuka naman ay sobrang lakas na babae. Para pareha sila na magaling na leader sa kanilang klase. Nung nag-intern sila sa Uwabami, ay lagi silang pinagkukumpara ng mga tao. At dahil dun, nalungkot si Itsuka dahil nga mas nakikita niya na mas magaling para sa kanya itong si Momo. At itong rivalry nila ay nakita natin nung naglaban sila sa joint training battle ng dalawang klase. Pero nirerespeto nila ang isa't isa at alam nila sa sarili nila na mag-rival sila. Sunod naman natin ay ang rivalry ni Kirishima at ni Tetsu Tetsu. Ang rivalry ng dalawa na ito ay isa sa pinaka-comedy, pero syempre inspiring din. Ginawa ang dalawang ito na may similar na quirk, na kaya nilang patigasin ang kanilang mga balat at gamitin sa pakikipaglaban. Pero si Tetsu Tetsu ay napapatigas na ang kanyang katawan at nagiging bakal. At dahil nga similar sila, after nila maglaban ay nirerespeto nila ang isa't isa. At sa respeto na para magkapatid ang turingan nila. Pagtapos ng joining training battle ay nalaman nila ang kanilang mga kahinaan. At yun ang mas nagpatibay sa kanilang relasyon. Ang next naman natin ay si Deku at Shoto. Nung nag-uumpisa pa lang ang anime na to sa mga early seasons, si Shoto ay parang arogante pa at parang antagonist yung datingan niya. At kaya siya naging arogante kay Deku ay dahil nakikita niya na lagi niyang kausap si All Might. けどお前、オールマイトに目かけられてるよな。お前には勝つぞ。
na kung saan ito ang gusto niyang lagpasan ng kanyang tatay na si Endeavor. Hanggang sa naglaban nga sila sa sports festival na tinrigger nga ni Deku itong si Shoto at wag siyang partidahan na gamitin niya itong apoy niya at alisin na ang pagkakamuhi niya sa kanyang tatay na si Endeavor. At dahil dun sa nangyari, natalo nga itong si Deku, pero ito din ang impact kay Shoto na nagbago siya paunti-unti at naging matalik na magkaibigan itong dalawa na to. Arigato na. At ang susunod natin ay ang rivalry ni Hawks at Dabi. Nung si Keigo Tamaki or mas kilala na Hawks ay nag-spy sa League of Villains, pinagkatiwalaan siya ni Dabi. Nagkaroon ng tensyon sa dalawa nung tinanggap siya ng League of Villains. Nagdududa na nga itong si Dabi sa kanya nung umpisa pa lang. At nung kumanta na nga itong si Hawks na isa nga siyang espiya nung first war, itong si Dabi ang unang kumompronta sa kanya. At alam niya na una pa lang ay may gagawin na siya para traidorin nga ang League of Villains, na nagdulot sa paglalaban nila at halos mamatay nga si Hawks sa ginawa ni Dabi sa kanya. Next up natin ay ang rivalry nila Ochako Uraraka at ni Himiko Toga. Si Uraraka ay nakilala natin na napakabait na ginagamit niya ang kanyang quirk para tumulong sa mga tao kapag may problema. At itong si Toga naman ay ang kabaliktaran na kinamumuyan siya ng mundo dahil nga sa nakakatakot niya na muka. At dahil dito dun siya naging isang villain. Dahil nga mabait itong si Uraraka ay na-attach itong si Himiko at nag-iba nga ang tingin din ni Uraraka nung malaman niya ang nakaraan ng buhay nitong si Himiko. Bago tayo pumunta sa susunod na rivalry, paki-like, share, and subscribe naman sa channel ko. Malaking tulong yon sa amin para mas lalo pang ganahan sa paghain sa inyo ng mga fresh anime contents. Sunod natin ay ang rivalry ni Endeavor at ni All Might. Si All Might ay ang number 1 hero sa pagkahaba-haba ng panahon at siya ang naging symbol of peace sa kanilang bansa. Pero syempre kung may number 1, meron din na number 2. At ito naman si Endeavor. At sa tagal ng panahon, pinilit ni Endeavor ang sarili niya na malagpasan nga si All Might para sa number 1 hero. Pero lagi siyang nabibigo. At dahil din doon, nagkaroon siya ng inggit kay All Might at nagkaroon sila ng tensyon sa isa't isa na lalong lumala na nagretiro na si All Might dahil nga di niya na nalagpasan itong nung active pa as a hero si All Might. Pero dahil nga nagretiro na si All Might, siya na ang pumalit bilang number 1 hero. At dahil din doon, nalaman niya kung gaano kahirap maging number 1 na ibang iba sa pagiging number 2. At ang next na rivalry natin ay si Shoto at si Dabi. Sa mga di nakakaalam, ang dalawang ito ay magkapatid at isa sa memorable na nangyari sa My Hero Academia nung ni-reveal ni Dabi na anak siya ni Endeavor sa mundo. Naakala nila ay matagal nang patay. At nung naging villain nga si Dabi, ay di kayang labanan ni Endeavor itong anak niya. Kasi nagpa-flashback sa kanya ang mga nangyari nung nakaraan. At dahil dun na pumasok si Shoto para siya ang tumapat sa kanyang kuya para pigilan siya sa masama niyang mga balak. At nakita natin ang kanilang laban sa Final War arc. At ang next natin ay syempre hindi mawawala to. Walang iba kung hindi si All Might at All For One. Si All For One ang main antagonist ng My Hero Academia. Siya ay kahalintulad kay Nemesis ng Resident Evil. At marami na siyang nasirang buhay dahil nga sa kanyang pagiging masama. Hanggang sa dumating na si All Might na kayang tumapat sa kanya. At dahil din kay All Might ay naramdaman niya ang pagkatalo. At dahil nga dun, meron siyang plan B na ginamit niya si Shigaraki bilang kapalit niya habang wala siya at ginawa nga ang League of Villains. At nung naglaban ulit sila ni All Might ay muli natalo niya si All For One. Pero dahil din dito nagretiro na si All Might kasi di na kaya ng kanyang katawan pa. At ang last but not the least natin
ay syempre itong si Deku at si Bakugo. Si Deku ay ang quirkless kid at si Bakugo na malakas na agad simula pa lang nung pinanganak siya. Mula pa nung bata sila, si Deku ay laging tinitingala at nabibilib sa kanyang kaibigan na si Bakugo. Pero itong si Bakugo ay lagi niyang binubuli si Deku. Dahil nga wala siyang quirk. Pareho sila ng goal na gusto maging number 1 hero balang araw. At dahil doon, nagkaroon ng tension sa isa't isa. At mas lalo lumala nung nalaman ni Bakugo na si Deku ang pinili ni All Might bilang successor niya. At doon na sinabi ni Bakugo na nagsiselos nga siya at galit sa sarili niya na siya ang dahilan kung bakit nagretiro si All Might dahil nga nakidnap siya. Pero habang tumatagal ay paunti-unti na naging magkakampi sila para talunin itong mga villain at dahil alam din ni Bakugo ang hirap na dinanas ni Deku. At nagsorry nga siya sa isang episode na kung saan nagraya si Deku para di sila mapahamak kasi siya ang habol ni All for One. イズク今までごめん 君 At yan ang mga rivalry sa My Hero Academia. Sa tingin niyo ba may nalimutan ako? Kung meron man, paki-comment naman sa ibaba para pag-usapan natin yan. Shoutout nga pala kay Ubaldo Lim ng Imo City, Vivian Alvarez ng Olongapo City, Wenceslao Rivera ng Malaybalay City, Senya Fernandez ng Tugigaraw City, at Yolanda Aquino ng Ormoc City. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, alam nyo na, mag-subscribe kayo para maging updated kayo sa mga susunod na content na ilalabas ko. So paano mga ka-otaku? Hanggang sa susunod na lang uli!